lawit ni kamatayan. Sa iyo'y nakaumang aswang manananggal, di ka't mapaparang. Kaluluwang ligaw, malignong uhaw, kampo ng kadiliman, nasa isip lamang. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Kabilugan ng buwan, sa kalaliman ng gabi, balot ng takot, kasindak-sindak. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo no. Takbo, sigaw, ayan sa likod mo na. Magandang gabi, Kasindakers. Magsama-sama tayong muli sa pinakahihintay ninyong programa, ang Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Ang bukod-tanging science of paranormal radio show na katuwang nyo sa pagtuklas at pagsaliksik sa kababalaghang ating nararanasan. Ito rin ang pangahas na programang nagbubulgar ng secret societies na nagpapatakbo sa buhay ng tao sa mundo. Salamat sa patuloy niyong pagsama kina Benji Felipe, Daya Ricacho at Rech Rical de Guzman. Ang aming Facebook page ay facebook.com/kasindak. Kung may mga nais kayong iparating sa amin, mga kwento ng kababalaghan, tanong sa panaginip, facebook.com/kasindak. I-like na rin, i-follow at i-share kapag kami may live stream para mapakinggan ng lahat ng Kasindakers. At mapapakinggan nyo rin kami hindi lamang dito sa Radyo Pilipinas, kundi sa PBS Rap mobile application. I-download lang yan, libre, Google Android at iOS. At tulad ng dati, bago natin simulan ang ating programa, magdarasal muna tayo bago pumasok sa mundo ng paranormal at supernatural. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin na paglinawin niyo ang puso at isip ng aming tagapakinig. Batid niyo po ang totoo at umaasa kami ng sinyalis niyo sa aming bawat pananaliksik. Salamat po sa paggamit niyo sa programa namin sa ikalulugod ninyo at maraming salamat sa araw-araw na biyaya at paggabay sa sangkatauhan. Ano man ang iba't ibang paniniwala naming pangrelihiyon, lahat kami mga anak pa rin ninyo. Amen.
Ang mga dapat abangan, ang kwento ng 9 Unknown Men papaksain. Awit na ipinadala sa kasindak-sindak ng isang tagapakinig, pakinggan po natin mamaya. Tuklasin ang alamat ng Halloween na paranormal world natin sa ngayon. Bagong planeta ulit na kasinlaki ng Earth natagpuan. Dark Sword ng China. Nabulgar na nga ba? Iuulat. Organic matter natagpuan sa Mars. Abangan. Ang The Green River Killer, kilalanin at alamin ang karumal-dumal niyang mga krimen laban sa kababaihan. Isang babaeng matagal ng patay, bakit nagbabalik sa tinaguriang hagdan ng kamatayan? Sasagutin. Mga tanong niyo tungkol sa panaginip at kababalagan, iisa-isahin, at ang inaabangan ninyong lingguang horoscope, ihatid mamaya ni Reshikel. Iba't ibang uri ng kababalaghan sa mundo natin at ang karamihan ay may paliwanag pa rin sa siyensya tulad ng kwento ng 9 Unknown Men. Ano ba itong 9 Unknown Men na miyembro ng secret society na ang founder ay ang Indian Emperor na si Asoka noong 273 BC? Isang ambisyosong tao si Osaka kaya sinakop niya ang Kalinga, ngayon ay Calcutta at Madras na. Doon sa gera bago nasakop at mahigit sa 100,000 mandirigma ng Kalinga ang namatay sa labanan. Dahil sa massacre na maituturing yun, binago ni Asoka ang pananaw. Naging non-violent leader na siya. Nag-convert siya sa Buddhism. Doon niya tinatag ang Society of Nine para ma-preserve at ma-develop ang knowledge na may dulot na panganib sa sangkatauhan kung hindi naman tama na maituturo sa tao sa mundo. Ang layunin nito, ilayo ang tao sa gawaing makademonyo. Pinag-aralan nila ang natural science, collective psychology at iba pang mystical things. Sa loob ng 2,000 years ay nanatiling lihim ang kaalamang ito. 9 na tao lamang na hindi kilala ang nabigyan ng pagkakataong matuklasan ng mga aral sa mga nabanggit na secret knowledge. Mula noon hanggang ngayon, ang layunin pa rin ito ay huwag mawasak ang ating daigdig sa mga taong masasama ang hangarin. May 9 na libro ang 9 na miyembrong ito. Bawat isa may sariling mga paksa at ito ang iisa-isahin namin ngayon ni Reshikel. Una, propaganda at psychological warfare. Isang uri ng propaganda na makaimpluwensya sa makikinig. Ito ang pinakadelikado dahil kaya nitong baguhin ang isip ng isang tao. Kapag nalaman ng isang masama ang hangarin, kaya niyang magamit ito para pagharian ang mundo. Ikalawa, physiology. Ito ang pag-aaral sa mechanical, physical, and biochemical functions of living organisms. May pag-aaral sila ukol sa thoughts of death, death being caused by a reversal of the nerve impulse. Ang martial arts na judo ay bunga ng mga lihim na aral sa librong ito na may ibang nakatuklas. Kaya kuminsan, yung tinatawag na thoughts of death, akala mo hindi ka nasaktan dun sa isang karate chop. Yung pala'y mamamatay ka pagkaraan ng ilang oras. Ikatlo, microbiology at biotechnology. Sabi sa alamat, ang tubig na Ganges ay pinalilinis nila sa pamamagitan ng isang mikrobyo na likha ng siyam na ito at inihahalo sa secret base nila sa Himalayas. May mga pilgrim sa secret base para sa mga may sakit para gamutin ng tubig ito. Ika-4 ang alchemy, kasama rito ang transmutation of metals. May kumakalat na kwento sa India na kapag nagtagtuyot at may natural disasters, ang mga templo at religious organizations sa kanila ay nakatatanggap ng regalong ginto mula sa ayaw magpakilalang mga donors. Ikalima, ang communication. Communication hindi lang sa tao, kundi pati sa mga extraterrestrials. Ika-6 ang gravitation. Ang aklat nilang Vaiminaka Sastra ay may instructions para makabuo sila ng Vimana. Ang Vimana ay ang ancient UFOs of India. Ikapito ang cosmology. Ito naman ang pag-aaral kung paano makapaglalakbay sa kalawakan.
Kasama na rito ang intra- and inter-universal trips. Ikawalo, light. Ito naman ang pag-aaral kung paano mapapabilis o mapapabagal ang travel of the speed of light. Kaya rin gamitin ito bilang armas. Ang ikasyam naman ay sociology. Dito ay kasama rin ang rules concerning the evolution of societies at kung paano mahuhulaan ang pagbagsak ng mga lipunan. Isa sa suspected members nito ay si Pope Sylvester II. Ang simulain nila talaga ay mapabuti ang kalagayan ng mundo. Ang matagal nang sinasabi ni Eric von Daniken na mysterious Delhi Iron Pillar at ay likha raw ng 9 unknown men at binuo nila ito sa panahong wala pang technology sa Earth. Sa rami ng kwentong tila alamat lamang, isa sa matibay na ebidensya na may misteryo nga sa kanila ay ang Delhi Iron Pillar. Kahit na mahabang panahon na hindi ito nasisira, kahit na ulan na naarawan, hindi kinakalawang. At hindi kayang tibagin ng basta-basta. Sa paglalarawan ni Daniken, kahit kailan na hindi natitinag ng ulan ang bakal na ito, wala rin makapagsasabing dalubhasa kung bakit napakatibay ng bakal na ito na nakatayo pa rin hanggang ngayon sa India. Ni pinakamainit na bagay, hindi ito kayang lusawin. Si Pope Sylvester II ay Gerbert de Aurillac sa tunay na buhay, isang Benedictine monk at naging profesor sa University of Reims. May pag-aaral si Pope Sylvester II na isang ulong tanso na sumasagot ng yes at no kapag kinakausap ng sino man sa paksa ng politika at Kristyanismo. Ito ay katumbas ngayon ng computer. Pero noong mamatay ang Santo Papa ay nasira ang lahat ng impormasyon sa loob ng ulong tanso na kanyang kinakausap. Sabi sa Cybernetics Journal, Computers and Automation of October 1954, the following comments appeared. We must suppose that he, Sylvester, was possessed of extraordinary knowledge and the most remarkable mechanical skills and inventiveness. This speaking head must have been fashioned under a certain conjunction of stars occurring at the exact moment when all the planets were stating on their courses. Neither the past, nor the present, nor the future entered into it. Tinatawag itong electronic brain, pero pinaniniwala ang naimbento ito ng Santo Papa dahil tinulungan siya ng mga demonyo. Ipinangako raw ni Pope Sylvester II sa demonyo na habang buhay siyang magiging kakampi ng kasamaan kapalit ng computer head. Kung totoo ito, mas paniniwalaan namin na ang computer head ay mula sa isang planeta sa kalawakan noong unang panahon. Kaysa naman sa demonyo, hindi tayo maniniwala doon. May nagpadala po sa atin ng isang awit at nais namin ibahagi sa inyo ang awit na ito. Sana po i-ma-appreciate natin kasi maganda po mula ito kay Angelo Michael Abuan. Pakinggan po natin ang awit na ito. Sino ba sila mga nagmamasid galing sa kawalan? Sino ba sila mga nilalang nakatingin pahalang? Sino ba sila? Bakit tayo parang pinaglalaruan? Sino ba sila? Ano ba ang dahilan kung bakit sila nandyan? Marami ang tanong, wala namang sagot. Mga kuro-kuro lang, di sakto ang sagot. Kung hindi mo lalawakan ang utak, makukulong. Pyramid sa Cairo, paano na buong? Mga taong may lahing pangkalawakan, tinuring mga Diyos, sila pala'y dayuhan. Sakay ng umiikot, tila na mangha. Buksan ng isipan, di lang tayo nag-iisa. Sino ba sila mga nagmamasid galing sa kawalan? Sino ba sila mga nilalang nakatingin pahalang? Sino ba sila? Bakit tayo parang pinaglalaruan? Sino ba sila? Ano ba ang dahilan kung bakit sila nandyan? Sa panahon ngayon, maraming paraan. Science, religion, history ang daan. Langit, imperno, totoo ba yan? Bakit tinatago? Anong dahilan? Ang Area 51 inimbento saan? Bakit nililihim? Anong dahilan?
Dugo daw natin may halong pangkalawakan. Huwag kang magtaka kung tayo'y minamasdan. Mga bagay na hindi ko matanggi sa sarili ko. Totoo na malawak at di ko mapaliwanag to. Hi-Fi Record. Ibibigay sa atin ngayon ni Regiel ang paranormal word na Halloween. Kasi sa atin sa Pilipino, di ba? Araw ng mga santo at araw ng mga patay ang November 1 at 2. Iyan ang ating tinatawag na Halloween. Pero, ugatin natin, Regiel, no? Ang pinagmula ng tradisyong ito, saan ba? Years ago po, may sariling pamumuhay ang Celtics people. Ito ay sinaunang Europeans na dumayo sa mga dalampasigan ng Amerika, particular na ang Ireland ngayon. Take note po, wala po noong Christianity at wala pa ang Roman Catholic. Isa sa paraan nila ng pasasalamat sa magagandang ani ay ang festival na kung tawagin ay Samhain. Dahil November 1 ang pagtatapos ng anihan sa kanila, ito rin ang araw na nagtitipon-tipon sila. Nagsusuot sila ng costumes at nagsisindi ng bonfire sa paniniwalang nabubugaw nito ang mga kaluluwang gala sa paligid. Noong kanilang panahon, wala pang advanced medical science. Marami rin nang namamatay kapag sumasapit na ang winter. Ang simula ng winter sa Celtics noon ay November 1 din. Ayon sa kanilang paniniwala, ang kaluluwang gala na nagbabalik ang siyang sumusundo sa mga nabubuhay pa. Pero hindi naman ito totoo. Nagkataon lamang na taglamig talaga, kaya nauuso ang sakit noon na hindi nila basta naaagapan. Isa pang dahilan ng pagdiriwan nila ng Samhain Festival ay proteksyon daw iyon sa mga pananim. Kaya may mga paris sila sa gitna ng selebrasyon at humuhula sa mga future harvest ng crops nila. Nagsusunog din sila ng mga hayop bilang alay. Ang hating gabi ng selebrasyon ay ang Hallow Eve na kalaunan ay tinawag na Halloween. Sa pagpasok ng 8th century na may Roman Catholic na at lumaganap sa mundo, sinakop ng Romans ang Celtics territory. Doon ipinag-utos ni Pope Gregory III na ipagdiwang din ang All Saints Day sa November 2, kadikit ng November 1 na All Saints Day. Itong All Saints Day ay tinatawag din namang All Hallow Mass, dikit din sa salitang hallow. Nais ng Santo Papa na pagsamahin na lamang ang tradisyon at kaugalian ng Celtics tuwing November 1 at ang May 31 na pagdiriwang ng simbahang Katolika sa araw ng mga Martis na santo ay inilipat noon sa November 2. Walang ibang paliwanag kung bakit kinalimutan ng kahalagahan ng May 13 para sa kamartiran ng mga santong Katoliko, kundi ang kunin lamang ang kalooban ng mga Celtics noon. Kaya mas logical sa pananakop ng mga Romano na ilipat sa May 13 bilang All Saints Day at gawing November 2 na dikit naman sa tradisyon ng Celtics na All Souls Day sa November 1. Total ang ugat naman ng All Saints Day ay ang pagdakila ng Roman Catholic sa Diyos ng mga puno at prutas na si Pomana. Kaya kung uugatin po natin, ang All Saints Day ay pagdiriwang ng inaaning palay at gulay. Samantalang ang All Saints Day ay pagdiriwang sa mga puno at prutas. Pagtapos ng 9th century, binaliktad ng Roman Catholic ang dalawang petsa. Ang November 1, ginawang All Saints Day, at ang November 2, ang naging All Souls Day. Ang dahilan,
Nais ng simbahan na unti-unting iwaksi ang lumang tradisyon ng mga Celtics. Noon namang nakarating sa Pilipinas ang Roman Catholicism, ay ginaya natin ang All Saints Day at All Souls Day celebration at tinawag na Araw ng mga Santo at Araw ng mga Patay. Siyempre, recital, no? Siyempre, sa mga Pilipino, kapag may costume party, kanya-kanya ng imagination. May nagsusot ng nakagugulat, nakasisindak at nakakatakot. Mas weird, mas sikat. Inalis natin ang tradisyon na nagbo-bonfire at pinalitan ng nangangaluluwa. Ito'y halaw naman sa sariling tradisyon ng Amerika, yung trick or treat. Sa mga probinsya, ang nangangaluluwa ay dalawang uri. Ang una, nangangatok sa mga bahay at nanghingi ng regalo. Ang ikalawa, may mga kabataan o kahit mayroon na edad na kapag hating gabi, nagbubunot ng tanim sa ibang bakuran tulad ng kamoteng kahoy, gabi, kamoteng baging o kaya namimita sila ng mga prutas sa kapitbahay. Kumbaga, iniba natin ang kahulugan ng pag-aalay sa ani at pagkilala sa Diyos ng prutas. Sa Metro Manila, lalong iniba, no? Mas sinusunod nila yung pauso ng states na umiikot ang kabataan, nakakostyum, may trick or treat sa mga kinakatok ng mga bahay-bahay o mga office na pinupuntahan nila. Yan. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanib sa inyo ng masamang spirito? May panaginip ba kayong kahilahilakbot? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? O inakala niyong may duwende o maligno sa bahay niyo? I-like ang aming Facebook page, facebook.com/kasindak, at detalyado kayo makapagkukwento ng inyong karanasang nakasisindak sa facebook.com/kasindak. Hindi tayo mag-iwanan. Sama-sama lang tayo dito sa Kasindak-Sindak sa Radyo Pilipinas. Bigyan muna natin ng daan yung mga tanong na marami nang naipon mula nung nakaraan dahil hindi nga tayo nakapag-programa ng 2 linggo. No? Pasensya na po, marami ho tayong trabaho ginagawa. Patawarin nyo kami. Pero ito, nagbabalik na kaming muli. Anong tanong ni Denmark Conchi? Ano ba yung tanong ni Denmark? Sabi ni Denmark Conche, Hi Sir Benji, 4 years na po akong taga-suporta at tagapakinig ng inyong programa. Thank you. Isa na rin po ako sa mga nagpadala ng mensahe sa inyo noong 2015 tungkol sa aking panaginip na sinagot niyo naman po. Salamat po pala doon sa pagsagot. Walang anuman. Malilimutan yon at may mga kaibigan akong sinasabi na sasagutin na yung tanong ko sa kasindak-sindak. At napakinggan din nila yon. Thank you talaga po. Pero may tanong po siya ngayon, bagong panaginip naman. Yung panaginip niya daw, nung Miyerkules, nangyari ng 4 p.m. ng hapon. So malalim na daw yung tulog niya. Sa panaginip niya po ay nakalutang at pinagmamasdan niya ang sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. At napunta siya sa isang bundok na marami ang nagugutom na Pilipino na nagtatago dahil sa nangyayaring digmaan ng Kristiyano at Muslim. Halo-halong Pilipino, Amerikano at iba pang bansa. Puro patay na puno ang nasa paligid niya. Natakot daw siya. Nakita niya ang magulang niya na wala ng buhay. At naipit ng mga mabibigat na bato galing sa gumuhong bahay. Salamat sa inyong programa dahil marami daw siyang napupulot na aral. God bless daw po. Sir Benji. Denmark, kapag pinagsama-sama natin ang mga nakita mo sa iyong panaginip, may lumilitaw na katotohanan, no? Sa iyong waking life ay may kinakaharap kang matinding emotional issue. Ikaw ang sasagot. Ito ba emotional issue sa isang minamahal mo o emotional issue sa mga kapamilya mo? Sinasabi kasi ngayon ng iyong subconscious mind na dapat mo na itong harapin dahil nahihirapan na ang iyong damdamin. Naapektuhan na rin ang iyong isipan sa mga pangyayari at mauuwi ito sa mas nakalilitong sitwasyon kung hindi maaagapan at maharap.
Nais ng iyong subconscious mind ay handa mo ang iyong sarili para harapin ang pagsubok sa iyong waking life dahil hindi mo naman maiiwasan talaga ang mga pagbabagong nagaganap. Nag-send sa atin ng message si Siegfried Velez. Sir Benji, kailangan ko sana ng advice nyo. Marami sana akong gustong ipaliwanag. Wala namang sinabing problema ito. Anong may advice ko? Siguro mag-FB siya, no? Private message. Pwede, no? Pwede naman po. Yan. Si Jipenlessness. Check this one. It tells a realistic story of Jesus and it said it was written by a member of Essene. May link po siya na binigay. Oo nga binuksan ko yung link, tinignan ko mabuti, no? Ang haba po, parang isang buong aklat po yung laman. Hindi po na mababasa sa isang upuan lang. So, hintayin nyo lang Jipenlessness na mabasa namin ng buo tapos papapaksain namin. Pero salamat po talaga sa pagbibigay nyo sa amin ng storyang ito. Si Fernan ni Jaisel, may sinend po siyang link ng video sa atin. Truth or fact po kaya, Sir Benji? Alam mo, Riz, pinanood natin yung video, no? Babae yung narrator, no? Obvious na mismo yung babae hindi naman masyadong believe sa kanyang inuulat. Kasi pagkatapos niyang sabihin na si Nikola Tesla ay dinala ng UFO sa Earth mula sa planetang Venus noong 1800 at iniwan sa kanyang kinalakhang mga magulang sa Hungary, ay nagtanong din ang narrator na babae sa video, ano raw ba sa palagay natin ang totoo sa nakasaad sa FBI files na si Nikola ay dinala talaga sa planet Earth ng UFO mula sa Venus? No? Tinatanong niya rin tayo, kaya kung siya mismo, tinatanong niya tayo, hindi rin sila masyadong naniniwala sa binuo nilang video. Pero hindi tayo nagtataka kung bakit napakarami ng taong interesado kay Nikola. Kasi noong pag-aaralan natin mabuti ang kanyang mga naimbento, ang hirap paniwalaan sa una, no? Akalain pa naman natin na totoo pala ang sinasabi niyang ang elektrisidad ay magagamit ng tao sa buong mundo sa pag-unlad. Pero ang layunin niya noong maimbento ang alternative current ay libre sana ito para sa sangkatauhan. Kaya lang marami ang mga negosyanteng pangit pakinggan pero swapang talaga no? Isa nga ang dati niyang kasamang inventor na si Thomas Alva Edison na ginamit ng mga negosyante noon. Sinira ng husto ni Edison ang alternative current ni Tesla at ipinilit ang kanyang direct current. Pero kalaunan na naig ang kuryente natin ginagamit ngayon mula sa kaisipan ni Nikola Tesla. Kaya lang, tuso pa rin ang mga negosyante, no? Kinakwartahan pa rin tayo sa electric bill. Si Tesla ang tunay na nakaimbento ng unang cellphone dahil alam niyang may energy sa ating paligid na dapat nating magamit ng libre. Dahil po ito sa kaisipan niyang wireless technology, kasi merong isang taong nagko-question sa atin, bakit daw sinasabi natin na ang cellphone si Tesla ang nag-imbento? Not exactly cellphone. Nabuksan ang posibilidad na may wireless communication. Una niyang sinubukan ng frequency sa pag-imbento ng radio na si Marconi naman ang nag-claim na inventor ng radyo pero kalaunan ibinili kay Tesla ang copyright matapos sila mag-demandan. No? Ang ikalawa niyang sinubok ang wireless technology sa ginawa niyang higanteng transmitter na nakapag-transmit ng conversation sa dalawang magkaibang bansa. Ito nga po yung dahilan kung bakit po namin sinasabing si Tesla ang unang nakaimbento ng cellphone kasi parang higanting cellphone yung kanyang transmitter. Nagamit yun sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa ibang bansa. Kasi wireless communication yun na ginamit ang energy sa ating paligid. Ganyan ang prinsipyo ng cellphone natin ngayon, di ba? Wireless energy ang ginagamit sa transmittal. Pero, naisa na naman tayo ng mga negosyante. Pinagbabayad tayo sa paggamit ng energy sa paligid sa ating mga gadget. Ang huling tinutukas ngayon ng mga dalubhasa, ipinapatay ba si Tesla at hindi totoong natagpuan lang siyang patay sa kanyang apartment na naghihirap na? Ang sinisilip ng bagong grupo ng kabataang inventor sa isyong ito ay dahil na-imbento ni Tesla ang laser machine na nais kunin ng malalaking bansa noon. Hinihinala kasi na si Hitler ay interesado sa kanyang laser gun. Abangan natin kung ano pa ang kahihinatnan ng pagbusisi nila sa Tesla murder theory. Balikan natin ang tanong ni Fernan Jaisel. Si Tesla ba isang alien? Hindi po kami naniniwala. Masyado lang talaga siyang matalino kaya mukhang hindi siya tao. Ganon. Nagpapasalamat naman si Luel Kisan. Hi, Luel. Dahil nandito raw tayo para sa horoscope pa rin. Abang ano mamaya si mga Resikel, weekly. ibibigay niya ang horoscope. Sabi ni
Cyric Aguilar, Sir Benji, pa-topic naman po itong si Meet Noah, the Time Traveler, who claims to be from 2030. Minarkahan na po namin to, Cyric, pag-aaralan namin. Si Kevin Ocampo, Sir, talakayin niyo naman po yung The Devil's Notebook. Ang dami nang nagre-request nito. I'm sure hindi niyo pa po ito natatalakay. Hahanapin natin, Rachel, yung kwento ng Devil's Notebook. Maghintay lang po kayo ng konting panahon. Marami po kayo kasing request na ipinaaral muna namin mabuti. Pero salamat, Kevin Ocampo. Si Kim Bautista, nagpasalamat siya dahil tinalakay daw natin yung Church of Satan. Lagi daw po siyang nakikinig. Sana matapik daw po natin yung The Satanic Witch. Tagal na po niyang nire-request ito. Minarkahan ko na ngayon, The Satanic Witch, Kim. Huwag kang mag-alala, hanapin natin ito, ha? Si Joseph Cruz, Hi Kasindak, request ko sana po ang controversial na librong Practical Lesson in Hypnotism ni William Wesley Cook. Isa din po ba kaya ito, ginagamit din po ba ito ng mga secret society? Malalaman natin yan pagka yan ay nahanap namin. Hypnotism by William Wesley Cook. Si Nicole Reyes naman, Sir, pa-topic naman po yung tungkol sa favorite classic author ko na si Mary Shelley. Siya po yung author ng Frankenstein. Sino ba gusto mo pag-usapan natin? Ang talambuhay ni Mary, ang kanyang karir, o ang kwento niya tungkol kay Frankenstein? Text ka ulit o mag-message ka ulit, Nicole, ha? Si kay Mary Shelley po ata. Kasi sabi niya, gusto ko malaman ng tungkol sa kanya. Okay. Walang problema. Hanapin natin ang buhay ni Mary Shelley. Si Ian Santos naman, pa-topic naman po ng libro ni Anton Levy na The Satanic Ritual. Ito po, iba po ba iyon sa The Satanic Bible? Curious lang po daw siya. Yung ritual, nakapaloob sa Satanic Bible. Yung Satanic Bible, tinalaki na namin tungkol sa pagkakasulat ni Anton LaVey. Pero mahabang panahon na pwede nang ulitin to eh. Pa-topic daw po ng buhay ng Trap Family Singers at ang buhay ni Adolf Hitler. Sabi ni Edgar Carpio, salamat daw po and more power. Yung Adolf Hitler, nung tinalakay namin, 45 minutes yung buhay niya eh. Pero pwedeng ulitin, kaya lang haba hati-hatiin natin para hindi kayo mabore. Yung Trap Family Singers, baka yun ang unahin natin, Rachel? Si Ogie Maniego, kailan po babalik? Si Sir Benji Sir Benji at Ma'am Dea. Palitan po kami. Pa-update po sana ang request ko na Eurasian. Mahaba rin ang Eurasian o Heartland Theory. Pero importanteng malaman ng mga bagong tagapakinig ito, kaya salamat si Ogie, Ibalik natin to, yung Eurasian at Heartland Theory, kasi maganda rin talaga mapag-usapan lagi ito dahil may kinalaman sa magiging buhay natin sa mga susunod na panahon Si Angelo Leachim Abuan. Hello po, gusto ko po malaman ang panaginip ko na nakatira daw siya sa mataas na parte ng building. Tapos gusto daw niya na maglaro ng computer. Kaso di makasaksak yung bala kasi maraming nakaharang. Pagdungaw niya sa bintana, yung mga gamit nila, mga kama at kung ano-ano pa ay nakatali lang. Tapos yung mga ginalaw niyang mga bagay, bigla na lang tinangay ng hangin. Sobrang lakas daw ng hangin. Ano po ang ibig sabihin nun? Sinasabi ng iyong subconscious mind na may mga issue sa inyong pamilya na ikaw marahil ang tumatayong taga-ayos o taga-pamagitan. Dahil sa ganitong kalagayan mo, nagiging stressful na ang iyong waking life. Sana makatulong kami na maunawaan mo na pwede kang umayos ng mga gusot, pero huwag mo namang masyadong dibdibin dahil sabi ng subconscious mind mo na apektuhan na ang iyong kalusugan. Uy, may healing sa atin si Christian Banikid. Balikan daw natin ang kasaysayan ng The Green River Killer. Ano ba itong kwento ng The Green River Killer? Ikukwento po sa atin yan ni Regikel de Guzman. Ito po, pakinggan nating mabuti. Si Gary Leon Ridgway ay pinanganak noong 1949 sa Salt Lake, Utah. Sinasabing magulo ang kanyang naging pamilya. Bayolente kung mag-away ang kanyang ama at ina. Pasaway daw ang kanyang nanay at ang kanyang ama naman ay laging pinagbibintangan na masama ang mga prostitute. Nakasanayan na ni Gary na umihi sa kama hanggang sa edad na
13 anyos. Kaya madalas na hinuhugasan siya ng kanyang ina sa madaling araw. Sa di malamang dahilan, nagkaroon siya ng magkasabay na galit at pagnanasa sa kanyang ina. Pero mas nagbalak siya na patayin na lang ang kanyang ina. Sa edad na 16 years old, una niyang ginawa ang karahasan. May kinaladkad siya na 6 na taong gulang na bata sa kakahuyan at tinarakan ito ng kutsilyo sa tapat ng atay. Sabi ni Gary, gusto niya raw malaman kung anong pakiramdam ng taong pumapatay ng kapwa. Tulad ng kanyang ama, nagsimula ring magkaroon ng galit si Gary sa mga prostitute, kahit na siya ay nakikipagtalik sa mga ito. Kristiyano si Gary at palabasan ng Biblia, pero kapag mayroon siyang nakakatalik na prostitute, nakakalimutan niya ang bilin sa banal na aklat na huwag kang papatay. Pagkatapos siyang pumatay ng napakarami, sinabi niya na kumukuha ako ng mga prostitutes bilang biktima dahil galit ako sa kanila. Kaya kailangan nilang mamatay dahil ayokong magbayad sa serbisyo nila. Ang katwiran pa niya, kung ang kanyang mga biktima ay mga prostitute, hindi naman agad mauulat na nawawala sila. Ang ibang araw, hindi na talaga nahahanap pa. Noong 1982, may isang mama na namamangka sa Green River malapit sa Seattle. Nagulantang siya nang may makitang 3 bangkay na palutang-lutang. Ipinaalam niya ito sa mga pulis at nagkaroon ng investigasyon. Napatunayan na ang 3 biktima ay namatay sa sakal. Ang 3 ito ay sinaksakan ng bato sa kanilang ari bilang pampabigat para lumubog sila sa Green River. Makalipas pa ang 6 na buwan, 6 na kabataang babae ang nakita muli sa Green River. Kaya alam na ng pulis na may serial killer at binansagan ito na Green River Killer. Isang dekada ang ginawang pagtugis sa killer at gumasta ang gobyerno ng $15 million para sa investigasyon. Ang mga naging biktima ni Gary ay hinahalay niya sa marahas na paraan at sa kanya sinasakal dahil malinis daw ang kamatayan na walang dugo. Pero kapag inihagis naman niya ang mga bangkay sa ilog, binabawi niya rin at itinatapon niya sa gubat. Kaya ang sabi ng mga Federal Bureau of Investigation profiler, ang gawaing ganito ay nagpapakita na ang tingin ng killer sa mga biktima nito ay parang mga basura na itinapon na lang basta-basta. Pero binabalik-balikan din ang bangkay para muling gahasain. Noon ding 1982, si Gary ay naaresto dahil sa isang kaso na prostitution-related. Pinagbintangan din siya na The Green River Killer, pero hindi pa nila napapatunayan noon na tama ang kanilang hinala. Noong 1984, dumaan siya sa polygraph test. Sinabi ng investigador na nakapasa siya sa lie detector, pero nagkamali ng basa ang pulis. Bumagsak pala si Gary sa lie detector test na iyon. Noong 1987, muling dinakip si Gary ng mga pulis at kinuhaan siya ng sample sa buhok. Ngunit hindi ito naikonekta sa isang investigasyon na murder. Dito na ngayon pumasok ang isang hindi naman nakakatawag na bida. Siya si Ted Bundy, isa ring serial killer na nakulong. Ang sabi niya, bilang isang serial killer din, gusto niyang tulungan ng mga investigador dahil 10 taon nang nahihirapan sa paghahanap ng salarin ang mga otoridad. Pinatunayan ni Ted na ang mga kagaya niya ay may ganitong katangian. Madalas na pinapatay ng killer ang kakilala rin nito o kilala niya ang kilos. Gawain din daw nila na balikan ng bangkay para gahasain muli. Sinabi pa ni Ted na ang mga katulad niya ay
nagtatapon lang ng katawan ng biktima na malapit sa kanilang tahanan. Noong nauso na ang DNA technology, binuhay ng mga investigador ang kaso ng Green River Killer. Sa mahigit 30 na inaakalang biktima, merong 3 semen sample na nakuha ang mga pulis. Noong dalhin sa laboratorio para sa DNA test, nag-match ito sa DNA ng buhok na kinuha nila noon kay Gary noong 1987. Kaya noong November 30, 2001, dinakip nila si Gary Ridgway. Dahil sa kagustuhan na mabigyan ng katarungan ng lahat ng pamilya ng mga biktima, ay pumayag ang district attorney na humawak sa kaso na si Attorney Norm Malling para mag-plea ng bargain kay Gary. Hindi raw siya dapat bitayin, pero aaminin ni Gary ang 41 murders na ginawa nito. Nang umamin na si Gary, umabot pa nga ng 49 ng kanyang inaming pinaslang na ang iba ay hindi niya nakilala o alam ang pangalan. Sinentensyahan si Gary noong December 2003 ng 48 life sentences with no parole. Nagulat ang mga tao nang lumitaw ang ikatlong asawa ni Gary na si Judith Mawson. Sinabi nito na napakalambing at mapagmahal na tao ni Gary. Hindi niya raw sukat akalain na ang kabutihan at kabaitan nito sa harap niya ay may kakambal pala na kasamaan at kademonyuhan sa likod niya. Alam mo, merong may anim na kamuhi mo yung bagay na tatak itong si Gary, no? Una, sinabi niya na pumapatay siya ng prostitute dahil ang mga pulis ay hindi kayang kontrolin ang mga babaeng ganito habang siya ay kaya niyang kontrolin sila. Ikalawa, bumabalik siya ng 2 hanggang 3 araw upang halayin muli ang mga biktima niya bago pa man daw siya maunahan ng mga langaw. Ikatlo, sinasabi niya na ang mga napatay niya hindi na talaga niya mabilang kung ilan. Ikaapat, sabi ng TV reporter na si Charlie Hager, baliwala ang mga ulong humihiwalay sa bangkay na naagnas kapag hinahalay silang muli ni Gary habang nabubulok ang kanyang mga biktima. Hindi pinapansin ni Gary kung humihiwalay na ang ulo ng kanyang ginagahasa. Sinabi ni Gary na kaya naman ng mambiktima ng mismong sariling kapamilya. Kaya lang, iniiwasan niya dahil mas madali raw siyang mahuhuli sa ganitong estilo. At pang-anim, pinakarumal-dumal ang isinumbong sa otoridad ng kanyang ikalawang naging asawa. Sabi ng kanyang ikalawang asawa, madalas na hinihila siya ni Gary sa Green River at pinipilit na makipagtalik siya kay Gary habang katabi nila ang mga bangkay ng mga babaeng doon itinapon ni Gary. Ibigay natin ngayon yung science news sa kanila, no? May planetang kasing laki ng Earth na natagpuan, no? May na-discovering bagong solar system ang National Aeronautic and Space Administration o NASA na may layong 160 light years mula sa atin. Mayroon 3 planeta na halos kasing laki ng ating planetang daigdig. Patunay ito na mayroon pang ibang rocky terrestrial planets na tulad ng Earth na matatagpuan sa ating cosmos at maaaring isa na ebidensya na may ibang buhay sa ibang daigdig maliban sa atin sa planet Earth. Nadiskubre ang mga bagong extrasolar worlds na ito ng Kepler Space Telescope ng NASA. Natagpuan sa pamamagitan ng nakitang telltale dip sa liwanag na inilabas ng kanilang parent star. Sa 3 planeta na meron ito, isa lang ang may halos kasaparehas ng laki ng ating planeta habang medyo malaki naman ng bahagya ang dalawa. Gayunpaman, lahat ito ay masyadong malapit sa parent star para makapag-sustain din ng buhay. Ngunit para malaman kung anong klaseng atmosphere meron ang extrasolar worlds na ito, ay kailangan pa muna nating hintayin ang pag-launch ng James Webb Space Telescope ng NASA sa susunod pang 2 buwan. Samantala,
Samantala, isang litrato ang kumakalat kamakailan lamang na nagpapakita ng existence ng isang secretive Chinese drone project. Matagal nang umiikot ang ideya na bumubuo ang China ng isang supersonic radar evading drone. Tinawag ang drone na ito na Dark Sword. May mga nagsasabi na ang aircraft sa imahe ay mayroong supersonic intake vent at stabilizers na kapareha ng matatagpuan sa isang US F-22 Raptor jet. Ang iba pang detalye patungkol sa litrato ay nananatili pa ring misteryo, tulad ng kung kailan kinuha ang litrato at kung totoo bang gumagana ito. Hindi rin malinaw kung sino ang grupo na matatagpuan sa litrato. Pahayag ng drone expert na si Patrick Lin sa California Polytechnic State University, "It looks like a mock-up for a supersonic stealth drone o iyong klase ng teknolohiya na mahirap ma-detect ng radar o sonar." Hanggat hindi pa malinaw ang impormasyon sa likod ng kumakalat na litrato, magiging mahirap na malaman kung gaano ka-advance ang teknolohiya na nabuo ng bansang China. Ito naman organic matter na tagpuan sa Mars. Kamakailan lamang ay may natagpuang organic matter ang National Aeronautic and Space Administration o NASA sa ancient lake bed ng planet Mars. Ang pagkakadiskubre ng materyales na ito ay magpapatunay na ang Mars ay maaaring may lawa noon pa na puno ng carbon-based compounds na kinakailangan para umusbong ang buhay sa nabanggit na red planet. Ngunit palaisipan pa rin sa mga siyentipiko mula sa NASA kung paano nabuo ang organic matter na ito. Maaaring ito raw ay nagmula sa isang ancient organism o mga deposito mula sa mga comets o asteroids sa mga malalayong planeta. Ipinapakita ng mga compound na ito na maaaring may buhay na umusbong noon sa planet Mars. Pahayag ng biogeochemist na si Jennifer Eigenberg, ang mga microorganisms sa Earth ay kumakain ng iba't ibang klase ng organics. Ngunit ang natagpuan sa Mars ay hindi isang kumpirmasyon na mayroong nabuhay doon noong unang panahon. Pero sinasabi naman ito na lahat ng pangangailangan ng organisms para mabuhay ay minsan na ring namayani sa environment na tulad ng planet Mars. Kung makakarating kayo sa New York, kahit na itinuturing na busy city ito sa Amerika, marami ang mga lumang gusali sa paligid nito na hindi nagbabago ang itsura at daang taon na ring naroon. Ito ang mga gusali na sa ayaw at sa gusto ng mga tao, may mga kaluluwang pilit pa rin tumitira dahil sila ang dating nagmamayari ng mga yun. May isang artist na nagngangalang Ruth Shaw na kumuha ng isang pwesto sa West 46th Street sa New York. Ginawa niyang studio ang isang lumang kwarto. Sa dinaraan ng papasok sa building ay may isang lumang gate na madilim. May hagdan sa labas na kung aakyatin makakarating ang tao sa rooftop. Ang gusaling ito ay itinayo noong 1809. Minsan itong naging tahanan ni Governor DeWitt Clinton, kaya tinawag na Clinton Court. Alam ni Ruth ang kababalaghang nagaganap sa kinuha niyang pwesto.
Noong pamangunang panahon ay mayroong isang Englishman na tumira kasama ang kanyang buntis na asawa sa nabanggit na lugar. Ang kanyang asawa ay taga Denmark at nasindak isang gabi. Nakakita siya ng isang Navy na nakabigti sa labas ng Clinton Court. Nalaman nila na ang labas ng Clinton Court ay dating bitayan ng mga taong pinarurusahan noong araw. Kalaunan pala, ang lugar ay naging sementeryo din. At pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon ng kabahayan at nalimot ang lumang sementeryo na nasa ilalim lamang nila. Kaya kung minsan, ang traumatic death na nangyari sa mga nailibing ay lumilitaw pa rin sa lugar na yon. Sa sobrang sindak ng Danish wife sa paglitaw ng nakabigting Navy, napatakbo siya paakyat ng hagdan sa Clinton Court, nadulas siya at nahulog. Namatay pagkabagok. Pero nabuhay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang kasunod na sindak na bumabagabag sa Englishman ay nakikita niyang dumadalaw ang kaluluwa ng kanyang asawa kapag tulog ang baby nila. Kaya naniniwala sila na hindi lang iisa ang mga multo sa Clinton Court hanggang sa panahon ngayon. Paglipas pa ng maraming taon, naging bahay nga ni Governor Clinton ang gusali. Meron siyang isang apo, ang pangalan si Margaret. Naglalaro minsan si Margaret sa hagdan at nadulas at nabagok. Namatay ang apo ni Clinton. Nang mahulog siya, ang suot niyang damit puti na mahaba ang manggas. Ang bagong artist na si Ruth ay nasisindak dahil kapag naglilinis siya ng gusali, may nakikita siyang batang nakaputi na nahuhulog sa hagdan. Lalo niya ikinasisindak. Hindi naman tuloy-tuloy na bumabagsak ang bata at parang biglang lumulutang sa hangin, nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot na ni Ruth, iniwan na niya ang lugar. Mayroon namang isang manunulat na gustong alamin ang kasaysayan ng mga multo sa Clinton Court. Humingi siya ng permiso sa gobyerno na pupuntahan ang lugar. Pero dahil wala namang nakatira ron, ang kinausap niya ang isang kapitbahay na may edad na. Sabi ng matanda, matagal na siyang nakatira at kinumpirma na kung minsan may nakikita siyang nahuhulog sa hagdan na batang babaeng nakaputi. Dahil nakumbinsiya ang writer na meron siyang dapat imbestigahan sa loob ng Clinton's Court, tinawagan niyang isang kaibigan na medium. Ang laki ng gulat niya dahil sa oras na yun mismo na sinabi niyang mayroon silang paranormal investigation. Sinabi ng kaibigan niyang medium, iyan ba ang hagdan sa isang malaking bahay ng may babaeng nakaputi na nahuhulog? Nagulat ang writer. Wala pa siyang sinasabi tungkol sa lugar na pupuntahan. Sinabi lang niya na magpapasama siya sa ghost hunting. Bakit naidetalye agad ng medium sa kaibigan ang itsura ng hagdan ng bahay pati ang multong nahuhulog sa hagdan? Hinintay niyang dumating ang kaibigang medium at pumasok sila. Walang tao. Madilim. Pagtingin ng medium sa hagdan, sinabi niya, hindi lang nanay na buntis ang nahulog dito. Hindi lang batang naglalaro ang nahulog dito. Ang nagpapakitang Navy na nagbigti ay may kasintahan na nakatira din noon sa Clinton Court. Noong pakakasalan niyang babae na nakatradiboda na at siya ay naghihintay sa araw ng kasal, hindi nakarating ang nobyong Navy. Mayroon palang isang lalaking matanda na matagal nang may gusto sa nobya.
Sinabi nito na siya lang ang pakasalan ng babae dahil hindi na darating ang kanyang nobyo. Sa sama ng loob ng babae, nagsisigaw ito, nagwala at tumakbo paakyat ng hagdan. Desyembre noon, makapal ang snow, nadulas siya, nahulog, nabagok at namatay. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa Navy na kanyang nobyo. Hindi malinaw kung ba't di siya nakarating. Basta lumilitaw din ang kanyang kaluluwa na nakabigti sa labas ng Clinton Court. Alam po ninyo sa amin sa V2 Project, sa pag-aaral namin sa violent deaths o yung traumatic deaths, posibleng hindi sila multo kundi mga imprints o impression lamang. Ngunit nakasisintak pa rin hanggang ngayon. Naroon ang hagdan, naghihintay ng susunod na biktimang mamamatay. Ibibigay muna sa atin ni Resh ang horoscope para sa linggong ito. Narito na ang horoscope para sa linggong ito. Aries, March 21 hanggang April 20. Huwag kang magpadala sa galit. Masasaktan lamang. Huwag sobrahan ang pagbibigay sa mga bata. Maraming matatapos na gawain kung iuuwi ito sa bahay. May mga pangyayaring sisira sa daily routine mo. Taurus, April 21 hanggang May 21. Magplano ng dinner for two para makalimutan na ang away sa kapartner. Maraming tao ang nakaka-relate sa iyo. Magmumukha kang mayabang sa iba dahil sa ipinapakitang determinasyon. Magiging magulo ang sitwasyon kung maglalakbay. Gemini, May 22 hanggang June 21. Gawin ang lahat sa abot ng makakaya. Hindi maiintindihan ng mga katrabaho ang ipinupunto mo kung umiiwas kang makipagsalamuha sa kanila. Ilagay sa iyong isip ang mga bata. Magkaroon ng espesyal na plano para sa iyong magka-partner. Cancer, June 22 hanggang July 22. Siguraduhin magagawa ang trabahong aakuin mo. Huwag masyadong paggagastusan ang mga mamahaling bagay. Makakatulong ang pagiging diplomatiko sa pag-aayos ng magugulong sitwasyon. Mag-ingat habang nagta-travel. Gumawa ng espesyal na plano para sa iyo at sa minamahal. Leo, July 23 hanggang August 22. Malaki ang maitutulong sa iyo ng iyong social skills sa mga tao na nasa paligid mo. Matutong kumalma. Lagyan ng passion ang mithiin sa buhay. Makakahakot ng atensyon kung magiging sociable. Makakaapekto sa reputasyon mo ang pagiging masikreto. Virgo, August 23 hanggang September 23. Magbalik sa umpisa. Magiging maganda ang kalalabasan ng mga investment sa tahanan. Magsisilbing gamot ang mga pleasure trips para sa iyong emotional state of mind. Maglaan ng oras sa mga kaibigan o kapamilya. Libra, September 24 hanggang October 23.
i-express ang sarili at marami kang mapupuntahan. May mga lulutang na mga problema na matagal nang nakatago. Sa kalalakihan, may problemang kahaharapin sa babaeng katrabaho. Tulungan ang mga nangangailangan ng iyong pagdamay. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Iwasan na madawit sa mga tsismis ng katrabaho. Hindi magiging maayos ang pakikipagkomunikasyon sa mahal sa buhay. Baguhin ang tinatahak na direksyon. Magiging agresibo ang boss. Sagittarius, November 23 hanggang December 21. Ilaan ang enerhiya sa mga produktibong bagay o layunin para hindi magsisi. Ang iyong kontribusyon sa mga organisasyon ay makadadagdag sa iyong reputasyon. Panatilihin bukas ang isipan. Bisitahin ng kakilalang may hindi mabuting kalagayan. Capricorn, December 22 hanggang January 20. Huwag nang makisama sa mga usapang magdudulot lamang ng problema. Marami kang matatapos kung tama ang hawak na materyales. Gamitin ang karisma pero huwag namang maging mapagpanggap. Gumamit na lamang ng telepono kaysa lumabas. Aquarius, January 21 hanggang February 19. May hirapan na pagsabay-sabay ng mga gawain. Pagmumulan ng galit ang paghiram o pagpapahiram ng pera. Ayusin na ang malalang problema ninyong magka-partner. Makakakilala ng interesanting tao. Pisces, February 20 hanggang March 20. Magsagawa ng pagbabago sa tahanan. Ilabas ang pagiging passionate para mawala ang nararamdamang tensyon. Ilaan ang emotional energy sa nais gawin at huwag sa pag-aalala. Iwasan ang sobrang bisyo. Magdudulot ito ng problema sa iyong relasyon. Sa nais pong sundan ang aming horoscope, buksan lamang po ang aming Facebook page. Kasindak sa Facebook po ito, no? Buksan lamang po ninyo ang Kasindak Facebook/kasindak. Facebook.com/kasindak. Facebook, itong si Rechical nakakalimutan eh. Facebook.com/kasindak. Yan. O balikan natin yung mga tanong kanina, Res, para masagot natin lahat isa-isa yan. Meron din pong nag-comment dun sa post po natin na may kasindak po ngayon. Si Fidel Lea Jr. sabi niya, "Good eve sir and ma'am Dea. Pwede po bang maitopic ang 10 haunted dolls sa buong mundo?" Pwede naman. Thanks po. Pwede More naman. power. Sige. Nagpapabati naman si Marlon Iniguez. Hi Marlon. Pabati daw si May at anak niya na si Haven Hikaru. Hi Haven. Hi Pati yung May. Iniguez family. Sa Iniguez family, salamat po sa pakikinig. Si Almar Glenn Almacen naman, "Good evening, kasindak-sindak. Patapik naman po yung about sa Wendigo." Ano Thanks yun? po. Ano yun? Wendigo? Sige nga, markahan mo lang at mapag-aaralan Yung natin Wendigo po ay isang mythical cannibal monster. Evil sa mythical. Atlantic coast. Okay. Sa Canada. Okay. Meron ka pa ba dyan? Unahin ko muna to, no? Ito po. Si Sige. Christian Baniqued. Oo. Sir Benji, totoo po bang may natagpo ang fossil ng dinosaur sa Palawan? Alam mo, Christian, ang balita po ko riyan, nakakita ang mga batang naglalaro sa isang lugar sa Palawan ng malaking buto. Inakala nila na elepante ang may-ari, pero nang masiyasat ng amateur paleontologist na nagbabakasyon noon sa Palawan, siya si Chris Carvajal, nakita niya na hindi elepante ang may-ari ng mga buto. Dahil kahit paano, may naintindihan siya, no?
So kinontak niya ang kakilala niyang si John F. Flynn. Si John Flynn ay paleontologist ng American Museum of Natural History. Nagtungo naman dito si Flynn at nakumpirma sa isang buwang pag-aaral nila na ang nakita ng kabataan sa Palawan ay isang dinosaur na tinatawag na Megalosaurus, no? Noong 1676 pa unang nakatuklas ng ganitong uri ng dinosaur ang mga scientists sa England. Sabi nila, 166 million years ago na nabubuhay ang Megalosaurus sa Middle Jurassic era. Ito ngayon ang patunay na meron din palang dinosaur na napadpad sa isla ng Pilipinas nung wala pang tao sa mundo. Kaya ang Pilipinas ay maaaring naging isla din daw ng mga dinosaur nung unang panahon. Sir, pag-greet naman daw po si Angelo Reyes. Hi, Angelo. Lagi daw siyang nakikinig sa atin. Thank you sa Reyes family. Si Adrian Fenekito, ngayon ko lang napansin ang show nyo. Napakahusay lagi. Inaabangan niya daw yung show natin palagi. Thank you, Adrian. Salamat, Adrian Fenekito. Si Jet Marco Sornosa. Good evening po, Kasindak. Avid listener po kami ni Papa Froilan. Pabati po sa paborito niyang programa. Tas patapik daw po yung cattle mutilation. Salamat po. Napaka-informative ng ating programa daw. Yung cattle mutilation na nangyari sa Amerika nung panahong yun, napakahirap paniwalaan kasi ang unang, hanggang ngayon naman walang paliwanag Dahil parang illogical. Pagka madaling araw, parang may mga baka o mga hayop na nagwawala. Kinaumagahan, makikita nila na walang laman loob yung maraming mga patay na mga hayop, pero yung pagkakahiwa sa mga tiyan nila, parang hindi kutsilyo ang ginamit. At walang bakas ng paa, walang bakas ng tao na pumupunta doon sa mga lugar na kung saan itinatapon sa putikan yung mga hayop. Mahirap ihagis ang hayop, lalo na yung baka. Kung nasa isang bahagi ka ng koral, ihahagis mo sa may putikan, doon sa may swamp area, hindi yan basta maihahagis, no? At kung sakali mang gagawin yon, may mga bakas pa rin ng tao, pero wala ho talagang makitang bakas noon. So ang hinala nila, parang inooperahan daw. Sabi nila, no, siguro yung guni-guni na lang. Parang inooperahan daw sa ere, o parang yung mga hayop lumulutang, inooperahan ng kung sino mang extraterrestrial, kinukuha yung laman loob para pag-aralan, at inihuhulog doon sa putikan, kaya walang bakas kung paano silang kinukuha sa koral at napupunta sa mga swampy area. Yun yung sikat na cattle mutilation. Walang eksaktong dahilan kung ba't nangyari yun. Walang eksaktong paliwanag kung ano ang nangyari. Pero, ang sigurado, may misteryong hindi pa nasasagot. Yan. Si Ray Datiles. Salamat daw at nahuli na rin niya daw tayo. Lumipat na daw pala kayo sa AM. More power daw po. Salamat sa Datiles family na kay Ray. Kami po ay narito na sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong talapihitan. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. Ito si Angelo Michael Abuan. Yun po yung plinay natin kanina na kanta niya. Sana daw po ma-inspire tayo sa isinulat niya dahil sa mga napapakinggan niya sa atin. Actually, natutuwa ako, Michael Angelo, kasi yung ginawa mong lyrics alinsunod sa mga aral na sinalisik namin at napakinggan mo, no? So natutuwa ako. Sana natuwa din yung mga tagapakinig natin. At sa mga katulad mo na may mga talent, tuloy nyo lang po yung pagbuo ng mga awit. Kasi may maganda kayong kalalagyan sa inyong buhay. Kaya lang, ang payo ko sa iyo, Michael, ipa-copyright mo muna bago mabigay sa amin. Para ikaw ang may-ari ng kanta, baka kasi makopya ng iba, magkakaproblema ka. Sa susunod na magpapadala ka ng awit, ipa-copyright mo muna. No? Mura lang naman ang copyright $200 piso. Pero sa'yo yun. Walang makakakuha nun. Okay? Pero thank you so much. Sana nagustuhan ng lahat. Next week, papatugtog ulit namin, Michael. O baka mamaya, bago kami umalis, patugtugin ulit namin para mapakinggan ulit ng lahat, ha?
Pabati daw yung kapatid ni Jessie Sabile Manalang. Hi, si Jessie. Leo Paulo Manalang. Hi, Leo Paulo. Ito, si Omar David Ilasin. Maaari po bang malaman kung anong activity yung ginagawa niyo daw po? Bakit ang tagal niyo daw pong nawala, Sir Benji? Yung Pati yung kasindak-sindak. Yung activity po namin na ginagawa ay tungkol po sa ating gobyerno. Kami po ay pinagsiseminar tungkol sa pagdidetect ng fake news at kung paano natin malalabanan ng fake news. Kaya po ako naman sa Singapore 3 days ago nangako na magbubuo ako ng kabataan dito, tatawagin kong Youth for Truth kasi ang sabi po sa seminar namin, ang psychology raw ng mga tao kapag nabalitaan mo ng mali, nabalitaan mo ng negative, nabalitaan mo ng nakakapanira sa kapwa, sa gobyerno, sa presidente, tumatatak daw sa isip at puso ng tao. Pag sinasabi na ng pamahalaan ang totoo at binabaliktad yung mga kamali ang kinakalat, yung mga fake news, itinutuwid, hindi na raw naniniwala yung tao. Kaya lahat kami nagpapanik. Bakit ganun? Kung ganun ang psychology ng mga tao pagka nakakatanggap ng maling balita, mahihirapan ang lahat ng gobyerno na ituwid ang totoo ay nagiging mali sa pananaw ng marami dahil sa gumagawa ng mga fake news. Ngayon, yung disinformation at malinformation, malalabanan daw namin yan kung magkakaroon ng civil society na magiging dedicated sa paglaban. Kaya ako nangako doon sa Singapore sa harap po ng mga ministers ng ASEAN na magbubuo ako sa Pilipinas ng Youth for Truth kasi meron na pong grupo sa Indonesia, meron nang binubuo sa Cambodia nung nakaraang 2 buwan galing ako doon. Meron nang dating nabuo 2 years ago sa Malaysia at saka sa Brunei. Kailangan magbuo na rin tayo rito ng mga kabataan. Ang gusto ko nga lahat ng mga kasindakers ay sumali, no? Baka magkaroon kami ng seminar, how to detect fake news and how to combat fake news. Mahabang talakayan pero importante para sa bansa. Hindi lang sa bansa natin, sa buong Asian countries o sa buong mundo. Malaking problema na yung fake news. Masyado na ang disinformation at malinformation. Kaya aral, pinapadala po kami ni Secretary Martin andun na sa mga pagkakataong matututo kami dahil kailangan po may mga taong katulad namin na magbigay ng pansin sa nagaganap na mga kamalian dahil ang disinformation lason sa isang bansa. Yun po. Sir, babati daw po si Jimwell Salude. Hi Jimwell. Tas nagpapasalamat si Jet Marco Sarnosa sa maliwanag na explanation. Ng alin? Nung tungkol po sa cattle mutilation. Okay, salamat din. Siya po yung nagtanong nun. Okay. Si Jetro Ormido naman, sabi niya, Sir Benji, sana magkaroon ng t-shirt ang kasindak-sindak. Bibili ako siguro at sana magkaroon kayo ng susunod na libro. Ilang beses ko na po kaya nabasa yung libro niyo. Nako, mahirap nga pong gumawa ng libro dahil unang-una, di ba ang nangyari nga sa atin, merong isang, huwag nyo nang awayin merong isang tao na pinitikan yung libro ko tapos gumawa siya ng PDF, sabi niya libre na lang. Hindi masyadong nabili yung libro, masyadong malaking nalugi sa akin. Kaya ayoko nang umulit kasi pag nagsulat ulit ako ng bagong libro, tapos meron lang isang salbaying pipitikan yung mga pahina ko, tapos sasabihin niya na, ito libre, basahin nyo. Di parang lugi lang ako, di ba? Hindi naman madaling gumastos tapos ganun lang nangyari. Nadala po ako kaya pinag-iisipan ko kung ulitin ko pa ba yun o hindi na. Si Jonathan Suyom Berones. Tanong ko lang kung tama po ba ang nararamdaman ko dito sa staff house po namin. Parang may kasama po kami dito na hindi nakikita kapag natutulog po sila. Parang may nakabantay daw po sa kanila. Alam niyo po, Mr. Jonathan Berones, ang guni-guni parang nagiging totoo. Pero kami sa Vito Project ay nag-iimbestiga ng gusto bago umusga. No? Imbestiga bago usga. Ganun po kami. Hindi namin, we do not rely on our feelings. We do not rely on yung mga psychoacoustic na naririnig lang na multo na kagad. We do not rely on apparition na multo na kagad. Iniimbestigahan ho namin lahat yan. Paliwanag lang. Pag may nakita kayo sa harapan nyo na aparisyon, kagigising nyo lang, maaaring yan ay tinatawag na hypnagogia. Bahagi pa ng panaginip, yung imahe, pero pag gising nyo, tulog pa ang kalahati ng diwa, gising na ang kalahati ng diwa, nagmamaterialize sa harapan ninyo yung isang imahe, akala nyo multo. Hypnagogia, aparisyon na hindi naman totoo.
Minsan paridolya, pagdaan nyo sa madilim na lugar, ang orientasyon nyo pag may dilim, mayroong katatakutan, nakakita kayo ng puno, akala nyo may kapre kasi may kumikinang nasa isang dulo ng sanga na iniisip nyo sigarilyo na. Yung pala, korteng buhok, yung isang bahagi ng puno na mahahaba, yung malalago yung mga dahon, at yung puno ay nagmukhang katawan ng tao. Pagkatapos mayroon palang ilaw na kumukutitap sa dulo, parang akala nyo naninigarilyo yung kapre. Paridolya ang tawag doon. Meron namang tinatawag na imprints. Merong nadisgrasya sa isang kalsada. Nagmamaneho kayo, may biglang tumawid, naglaho pagdating nyo. Akala nyo na may nagmumulto sa inyo. Yung pala, traumatic death. Siguro sa unang panahon, nasagasaan siya ron, yung trauma na iwan. Parang negative imprints, kumbaga sa isang picture na ginagamitan pa ng film. Hindi naman pala totoong multo. So, lagi namin sinasabi, ano ba ang dahilan natatakot kayo? Ang multo naman nagpapakita talaga kung totoong multo yan dahil merong kailangan. Ang taong pinagpapakitaan ng multo hindi tinatakot. Siya lang ang makakatulong sa problema ng multo. Paano niya naman malalaman kung multo yung nakita nyo o multo yung naririnig ninyo? Ganito. Kung may narinig kayo sa isang haunted house, huwag kayong tumakbo. Lumapit kayo sa pinanggagalingan ng tunog. Maaaring yan ay isang gripo na luma na ang mga tornilyo umiingit o isang pintuan na magigiba na hinahangin-hangin o baka yan ay mga daga na may hinihilang mga lumang anumang basura o baka yan ay mga pusa na iba ang tunog, iba ang boses. Ganun. Kung hindi, at talagang may boses, kausapin nyo. Pag sumagot, edi alamin nyo. Ang katangian ng multo, pag tinanong mo, alam mong sarili niya, identity. Pangalawa, kinakausap mo, sumasagot sa'yo, may interaction sa tao. Pangatlo, tinanong mo kung anong kailangan sinabi sa'yo, yung mga nasa paligid niya, bahay niya dati, pag-aari niya. Alam niya ang 3-dimensional surroundings. Multo nga ang kausap nyo. Pero huwag kayong tumakbo. Tanungin nyo, ba't kayo sa akin nagpaparinig? Ba't kayo sa akin nakipag-usap? O ba't kayo sa akin nagpapakita? Ano bang maitutulong ko sa inyo? Ganon kami sa Bito Project, no? Napakaligaya namin pagka may multo. Alam nyo, pag may multo, hindi kayo matatakot. Luluha ang mata nyo nang hindi nyo mapipigilan. Ang multo kasi nagdadala ng kakaibang uri ng kapayapaan sa puso ng tao. At pag nagkaroon talaga ng pagkakataong may makaharap kayong multo, hindi talaga takot ang mararamdaman nyo. Maluluha kayo sa sobrang kaligayahan dahil para bang yung lahat ng sakit sa puso mo pinayapat ginamot. Ganun po ang epekto niyan, kaya hindi dapat katakutan. Next. Sir, nag-chat po si John Paul Josena Garcia. Sabi niya, hello po, it's good to be back sa Kasindak-Sindak. Naging taga-subaybay po ako noong 2016 pa. At ako po yung lalaki na nagpadala ng kanyang karanasan sa near-death experience habang inooperahan sa mata noong October 2015. Thanks at na-miss ko po kayo. Naalala niyo po ba yun, sir? Maraming salamat sa pag-recognize mo sa tulong namin sa iyo. Si Rona Melissa Tarsona Ladip. Magandang gabi. Every week ako nakikinig. Lagi kong inaabangan ng horoscope. Sana matulungan niyo ako. Paano ba maiiwasan ang ganong pangyayari? Kasi yung feeling ko sa horoscope parang may mga mali ako nagagawa. Paano ko ba maitutuwid? Sana matulungan niyo ako. Capricorn daw siya. Hoy, simple lang para matulungan niyo ang sarili niyo na hindi kayo magkamali, no? Ang inyong konsensya ang nagsasabi ng dapat at hindi dapat. Tayong lahat may konsensya, di ba? Pakiramdaman po ang bulong ng konsensya ng hustong-hustong pakikiramdam at huwag magpa-impluensya sa iba kapag may importanteng hakbang na gagawin sa buhay. Yan ang paraan para matulungan ang sarili na hindi magkamali. Pabati daw po si Simon Perez. Hi, Simon. Bakit daw wala tayong FB Live ngayon? Wala po si Derek Cacho. Siya lang po ang merong gadget. Maraming salamat sa pag-aalala nyo sa amin at sa pagsubaybay nyo sa amin. Kahit kami po ay walang FB. Pagbalik ni Dea next week, pangako meron na kaming FB Live ulit. Pasensya na po kayo kasi siya lang ang may gadget. Mahirap lang po kami ni Reshikel. Si April Perez El Hefnawi. Kamusta po? Nakakalungkot naman po ang programa na hindi updated. Wala na po mapakinggan. Ito lang po kasi ang programa na very informative. Napakadami ko pong natututuhan. Pasensya na po at maraming inutos ang aming mga boss. Kaya lumalabas muna kami ng bansa. Pero nagbalik na nga po kami ngayon. Huwag na kayong malungkot. No? Merong tanong dito si
Jan Dolph Roca. Sir Benji, Ma'am Dea, matagal na akong listener since 2013. May tanong ako. Nung panahon na wala kayo sa air, marami ang alam ang nanay ko about conspiracy, alien, Mason, end of times. Bata pa ako, lagi niya na akong kinakwentuhan sa mga binabanggit kong topic. Sa tagal na nagsasaliksik, parang nasobra ng aking nanay na humantong sa pag-iba-iba na ng kanyang personalidad. Ang tanong ko, nakakasama ba ang sobrang pagbabasa at pananaliksik nahahantong sa pagkakaiba-iba ng ugali ng tao? Masama ba ang dulot ng pagbabasa? Mensahe ito mula sa kay Jen Dolph Roca. Pabati na rin daw ang Lopez family sa Pasig. Teka muna po, no, Ma'am Jen, no? Napakarami ng genius na palabasa pero hindi nag-iiba ugali. Huwag po nating isisi ang bagay na mga babasahin sa nangyayari sa isang tao. Ang makabubuti po dyan, dalhin nyo ang inyong ina sa dalubhasa para masuri kung ano ang meron sa kanya. May tanong din si Harold, pwede bang magtanong kung ang kahulugan ng Illuminati sa kanta na Tatsulok ni Bambo ay tungkol sa Illuminati nga? Iba po ang tatsulok na tinutukoy ni Bambo. Ito ay triangle na doktrina ng communism. Kapag baliktad ang triangle, pagka ang triangle ay hindi baliktad, ang nasa tuktok nito ay ang bilang na mayayaman at may impluwensya sa lipunan. Habang nasa baba naman tayong mga mahihirap na kanilang pinahihirapan na mamamayan. Okay. Kapag binaliktad ang tatsulok, ang mamamayan naman ang napupunta sa taas at malamang madurog sa bigat natin ang mga nagpapahirap sa atin na mga mayayaman. Yun po ang idea ng communism. Ubus na oras natin, Res, oh. Ang bilis, no? Hanggang sa susunod muli, ano? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay ng ating mga kasindakers at sa nais na kumuha ng aking aklat para makabawi-bawi tayo, mag-email ng full name at complete address at contact number sa kasindak.rp1@gmail.com kasindak.rp1@gmail.com. Yun po ay libro nating 13 kasindak-sindak na karanasan ni Benji Redondo Felipe. Salamat kay Director General Bong Aportader ng Philippine Broadcasting Service, kay Deputy Director General Carlo Villo, Sir Alan Aranigue, Station Manager ng Radyo Pilipinas, Sir Ed Zatira, Station Manager ng Radyo Pilipinas 2, at ang ating mga technical staff na kasama lagi pag-assist sa atin ni Sir Orly Lopez, Susan Aizon, Marvin Toledania at John Pagdanganan, sa ngalan ng kasama kong si Rechical de Guzman at Derek Cacho. Ako naman si Benji Felipe, nagsasabing patuloy kayo magdasal. Pagpapalain tayo ng may kapal hanggang sa susunod na kasindak-sindak sa Radyo Pilipinas. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo.